Did you ever receive any money from former House Speaker Martin Romualdez? No. Never. No. When? Hindi nga! Did you ever receive money from the palace, Senator Soto? Never. Never. Kasi, ano? Ano? Pagpalagay natin may dinala sila sa akin, no? But I'm saying it's not true. But if indeed they sent money to me, so what did I violate? What did I violate? Seryoso ka dyan, Tito? Sabi niya, pagpalagay natin may dinala sila sa akin, pero hindi ko naman sinasabing totoo. Ngunit kung totoo mang nagpadala sila ng pera sa akin, anong batas ang nilabag ko? Tumanda ka na dyan sa Senado, hindi mo alam yung batas na nilabag mo? Makinig ka, papaliwanag ko sa'yo. May magnanakaw sa kanto. Tapos yung mga ninakaw, dinala sa'yo. Anong tawag mo doon, Tito? Huwag mong sabihin hindi mo alam yung batas na nilabag mo. Galing sa nakaw tapos tinanggap mo. Biruin mo, nakaw pa lang sa kanto yon, meron ng kaso. How much more na galing sa nakaw ng pera ng Pilipinas ka para sa mga Pilipino? Nakaka-high blood ka, Tito. Tapos confident ka pa, sasabihin mo anong batas ang nilabag mo? Ninakaw galing sa pera ng Pilipinas tapos tinanggap mo. Pera yun ng Pilipinas, hindi yun sa'yo. Nabu. Ano daw batas yung nilabag niya? Hindi mo talaga malalaman yun kasi gumraduate ka sa One Ball University. Ang magiging kaso mo doon, illegal possession of briefcase from National Treasury. Or anti-fencing with extortion and bribery. Pwede ring illegal delivery of stolen money. Ano namang masasabi mo dyan? At kaninong helicopter yan? Nagkakarga ng maleta na may tail registration number na RP-C8111. Biruin mo, pinost pa ni Ping Lacson sa mismong FB niya. At parehong registry number na sinakyan. Pag chinik mo yung aircraft, Augusta Westland AW139 na may registration number na RP-C8111. Private helicopter na may serial number na 31232. So ang tanong, kanino yan? Sinakyan nyo, naka-approve pa kayo, tapos nagkakarga ng maleta yung helicopter na yan. 4.7 billion pesos. Ganyan kalaki ang halaga ng 11 air assets ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico base sa listahang isinumite ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa DPWH. Kabilang ang Gulfstream 350, Bell Helicopter 407, Bell Helicopter 206B3 at Augusta Westland AW 1398. Boom! Aircraft Augusta Westland, duli ka balbon. Nagkakarga ng mali-maletang pera na sinakyan din ni Tito Soto sa kanilakson. Ngayon, alamin natin kung kanino nakarehistro yun. Nakarehistro raw ang mga ito sa Misibis Aviation and Development Corporation, High Tone Construction Development Corporation at QM Builder. Mga kumpanyang may kaugnayan kay Ko ayon sa DPWH. Obvious na. Alam na ng taong bayan ano nangyari. Talagang obvious na. Saksi yung puti mong buhok sa bigote. Alam na ng taong bayan kung anong nangyari. Kaya pilit niyong sinisiraan yung 18 Marines para hindi kayo masakote. Diniliveran ka ng 5 maleta, tapos sumakay kayo ni Lacson sa helicopter na si Saldico yung may-ari. Pamilyar ba yung Misibis Aviation, QM Builder sa Kahayton? Mga kumpanyang may kaugnayan kay Saldico, ayon yan sa bata niyong si Vince Dizon. Mahirap talaga pag gumraduate ka sa One Ball University tapos school buol. QM Builders, yan din yung mga kumpanyang binanggit ng Pangulo mong lakas tama na bulol. Ang High Tone at ang QM Builders kasama sa 15 contractors na ayon sa Pangulo ay nakakuha ng 100 billion pesos na proyekto mula sa gobyerno. Pagpalagay natin may dinala sila sa akin, no? So, what did I violate? Obvious na. Alam na ng taong bayan ano nangyari. Talagang tama ka. Pag pinagtagpi-tagpi mo yung kwento, obvious na obvious talaga. Yung sinabi ng 18 Marines ni Vince Dizon sa kayong Pangulo mong lakas tama na bulol, magkatugma. Kaya pala sa hearing si Bryce Hernandez kinindatan mo pa. Humingi po siya. Humingi po. Doon po sa may project. Eskwela to, dito enjoyable. Konting
aralan, konting bulakbol. Dito nang lahat, madaldal at bulol. Dito na nga bukol. Yes, cool bukol. Grabe talaga. Grabe talaga kayo namamahala sa Pilipinas. Kakaiba kayo. Oh my God. Ay, hindi na kayo nahiya sa sarili niyong bansa. Kawalan yung mga kabataan. Diba? Kasi kami, palaos. Yung mga kabataan, guys, sa yung magiging buhay nila pag ganito lagi yung namamahala sa Pilipinas, wala talaga. Sabog talaga ang Pilipinas. Sabog. Oo. Kung lagi na lang ganito, pangag, mga adik, yung mga nasa gobyerno, ay nako, wala. God please, Philippines. Grabe talaga ngayon ang mga nangyayari sa Pilipinas. Oh, grabe. Hindi mo na siya alam mo yun, hindi mo na siya kung wala kang sapat na kapangyarihan, hindi mo siya masumpo-sumpo. Hindi mo na siya mapipigilan. Sobra, kung mahina ang iyong loob, wala kang sobrang may kaya na gawin na sumpuin sila, hindi mo talaga sila kaya. Grabe talaga ang power nila ngayon. Kakaiba talaga ang power ngayon. Kaliwa, kanan, yung mga nagrarally. Kahit sa ibang bansa may nagrarally. Then, kahit mga kabataan, kumukurkur ng mga kabataan. Alam mo mga kabataan ngayon, alam na nila magkurkur, alam na nila paano umaril, paano, alam mo yung kaliwaan ng mga sakyer, kaliwaan ng mga pinapatay ng mga kababata pa sa school, may mga patayan sa school. Grabe. Then, hindi mo na kaya maglakad sa gabi. Hindi mo na kaya. At hindi ka na safety sa paglalakad sa gabi. Dahil, hindi mo alam kung, alam mo yun, kung nalalakad ka sa gabi ngayon sa Pilipinas, tumatay ang balahibo. At alam mo na may mangyayari talaga sa'yo. Lord, paano kaya? Pero, dito, subukan mo maglakad dito sa Qatar, o ano ba sa Qatar, o sa ibang bansa, wala talagang mangyayari sa'yo. Safety ka. Walang mga bad news na nangyayari at kontrolado sila ng namamahala. Kontrolado dahil ayaw nilang mapasama ang kanilang bansa. Ayaw nilang pag-usapan na hindi maganda ang kanilang bansa. At hawak nila ang mga news. Walang lumalabas na masama sa mga news. Bawal ka mag-post ng about sa kanila dito. Sa kanilang pamamahala. Ganyan. At walang adik. Walang nag-arasi sa kanto. Okay? Walang naghahabulan sa kanto. Walang nagrarally. Kontrolado nila ang kanilang bansa. Grabe, sobrang ganda talaga. At sobrang linis. Imagine mo yun kung may mga kaguluhan dito. Hindi yun agad-agad lumalabas sa mga news. Ganun nila ka-protektado ang kanilang bansa. Ay ako, sana ganun sa atin. Para magiging proud naman tayo na, ay, isa ako Pilipino. Ganun. Isa ako Pilipino. Isa akong galing sa mabuting bansa, galing sa mga gandang bansa. Pero ngayon, oh my God. Parang nakakaya ka na magsabihin na, ako galing ng Pilipinas. Sorry, pero ganun talaga nangyayari. Yung mga patayan sa school, grabe. Kakaiba talaga. Sobra. Hindi mo maiisip paano nagawa yung isang bata. Ay, grabe. Anyway, lahat ng mga Pilipino maging masala kayo talaga. Oo, kasi wala kayong maasahan kung aasa kayo sa ngayon. God bless.